Welcome to my vlog mga katuro. Yung mga hindi pa po nag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe. At dito na naman tayo, maglilinis ng room. Paano kaya to? Igaganito ko. Tapos kasi kailangan open to. Para mamaya. Kailangan din kasi ng mga bata minsan yung mapapaalalahanan sila para matuto din sila kasi kailangan nilang matutunan yung paglilinis ng bahay pati na rin pag nag-aaral sila syempre sa classroom. Part kasi yan ng ng task ng bata yung matuto sila. Hindi naman ibig sabihin kapag pinalilinis sila sa classroom pinahihirapan sila, hindi naman po ganun. Para po lang matutunan nila na kailangan talaga maglinis, yung kahalagahan po ng paglilinis. Kasi pag malinis po ang surroundings, syempre mas komportable sila, mas inspired po silang makinig at mag-aral. Pero pag madumi po kasi ang ginagalawan nila sa paligid, hindi po sila nai-inspire kasi nga nakikita nila ang daming kalat, di ba po? Kaya dapat aware po sila na ganun pala, na ang kalinisan ng kapaligiran ay nakaka-apekto sa kanilang pagkatuto din. Kasi pwede yung maging distraction. So, unang-una, magkakaroon ng lamok sa loob ng classroom. Kahit din sa bahay, pag makalat, syempre, hindi ka mapakali. Kaya, dapat sa bahay pa lang po, natuturuan natin yung mga anak natin ng tamang paglilinis. Kasi, pag yan po dala-dala nila yan pagdating ng araw na hindi naman po habang buhay, andyan tayo sa kanila. Dadating ang araw na sila naman po yung gagabay sa kanilang mga anak. Maituturo din nila sa mga anak nila yung kalinisan. Yun lang naman po. Kasi hindi maiwasan pagka nagre-recess po kami, natatapon yung soup nila or yung mga kinakain nilang matatamis, kaya nagiging malagkit yung floor. Kaya kailangan po talagang maglinis. At sa loob naman ng classroom, sila din naman ang nagkakalat. Kaya dapat matuto po silang magtapon sa tamang tapunan. Mahalaga po yun na mapaalala sa kanila na mahalaga yun ang magtapon sa tamang tapunan. Kasi dito kami kumukuha ng iniinom namin every day kapag may pasok. Kaya nililinisan din siya. Kahit na luma na, basta malinis. Guys. Ganito talaga. Part talaga ng buhay ng teacher ito. Yung maglinis. Hindi maglinis ng dispenser. Maglinis ng room kasi pag wala kang mahilang magulang dahil may mga trabaho din sila kaya ikaw na lang na teacher nagtsatsaga. Kasi nga sa Tuesday may final demo yung intern namin, kaya kailangan namin mag-prepare. So isa sa preparation, naglilinis ng room para pag may bisita or may kalinis, presentable. Kaya yan, dinamay ko na ito sa paglilinis kasi nga gagamitin din. Sarap kasi kapag malinis ang classroom.
Na-inspired ka rin magturo. Ayan na, malinis na yung classroom. Sana kids, ingatan yung mga kinakain at itapon yung mga kalat sa tamang tapunan sa basurahan. Huwag ilagay sa ilalim ng desk o ng table. Dapat itapon nyo sa tamang tapunan. Kids, masanay kayong magtapon sa tamang tapunan para madala nyo yan kahit saan kayo pumunta. At tularan kayo ng ibang mga kabataan. Kasi mahalaga yun. Kapag lahat kasi ng bata nagtatapon ng isang balat ng candy sa kalsada, kung mayroong 50 bata, di 50 balat ng candy yun, di ba? Yun ay makakapagbara ng ating daluyan ng tubig. Kaya dapat matuto tayong magtapon sa tamang tapunan. Huwag nating ikalat kung saan-saan, mga bata. Kung nasa daan, kailangan ilagay na lang muna sa bulsa para malapit na matapos yung paglilinis namin, guys. Kaya sinasako ko na lahat ng mga basura para bukas malinis na yung classroom namin, madadatnan ng mga bata para matuwa sila at ma-inspired. Hanggang dyan na lang mga katuro. Salamat sa panunood. Bye!